Mad Flow Music. San Pablo eh. Norman patay gutom. Norman pangit patay gutom. Norman patay gutom. Patay gutom si Norman. Norman hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman pangit hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa si Galingan mo ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Talagang, alam mo, nagtangka na ako magpakamatay. Grabe. Oh, ayan o. Saan nangyari sa akin? Grabe, oo nga no. Kasi wala naman akong alam na naging kaso ko. Umayaw na lang ako, makagago, kasi mas malaki pa yung binibigay ko kaysa sa pamilya ko. Maabot ako ng 500 to 800 a month. Na binibigay niya sa kanila. Bawat isa. Nangihingi. Yung mga tauhan niya, diyan sa channel niya, hingi ng hingi. Nung umayaw ako, eto si, yung presidente babae. Magcha-charity ka to impress kulaong. Yung buhay mo nga, wala ka. Di ba? Grabe. O ano siya, no? Para siyang naging kulto pala back in the day, no? Na parang, wow, Diyos niyo yan. Pati yung nanay nila na sinasabing Reyna, ito lang ako. Binibigyan niyo rin? Oo, binibigay niya ng mga OFW. Shit. Hindi lahat ng lumalabas sa bunganga yan. Totoo. Well, Kaya, lahat po hindi totoo, ha? Kaya, So, nagagalit ngayon mga OFW na iba. Katulad ng lumabas yan. Mami, hinahanap ka ni Kulaong, balik ka na. Ano babalikan ko? At bakit ako babalik? Sila ang dahilan kung bakit ako nawalan ng trabaho. Babalik ako kasi pinapakinabangan nila bulsa ko. May isang pangyayari na sinabihan ako na ayaw daw ang ugali ko. Pero 5 taon na kinabang sa bulsa ko. Malakas ang boses ko, di ba? Ayaw daw nila na malakas ang boses ko. Sa dami ng problema ko, dumaan ako sa mga trauma. Ngayon, nagpapagawa ako ng bahay ko. Ikaw, makagago, naghihintay ka sa mga taong nangangako sa'yo na marami kang gagawin, di ba? Madidepress ka. Magkakaroon ka ng tao ko. Tinulungan ko, pinakain ko, humingi ng trabaho, binigyan ko. Ba, wala pang isang buwan feeling siya na ang may-ari ng buhay ko. Hinamon pa akong lalayasan ako. Sabi ko, kung ayaw mo ugali ko, gusto mo lang ang bulsa ko, layas. sino? Ito hindi ko alam kung sino tong sinasabi ni Nanay Susan eh. Pero kung nagagalit si Yama ba to? Hindi kaya, di ba? Mami Bex, abangan ng matinding pasabo. Nag-post na si FG. Oo nga, tingin ko kay Maralag yan. Sino po yan? Sorry. Isang ka-member namin. My God. Isang ka-member? Sino kaya eh? So, nagamit din kayo niyan, in short. Gamit na gamit. Shit. Kaya nga sabi ko, tao ko, ang dami niyan. Meron din sa Amerika, tinulungan ko, pinatuloy ko sa bahay ko. Wala pang isang buwan. Nilibre ko na. Lumaki ang ulo. Ako may-ari ng bahay. Binigyan lang ako sa sulok. Huwag ko na raw galawin ang buong sala ko. Dahil may bisita daw siya. Grabe naman. Duru-duruin pa ako. Tapos sasabihin, masama ugali ko. Tas at the end of the day, ito pong mga tao na to, tinira din kayo online. Ayun. Yan, si Yama. Sinabi pa nila na matandang malandi ako kasi nag-aasawa daw ako. Nagpapabayad. Kasi inaway ko yung isang mami. 12 taon akong byuda. Ni hindi ko pinalitan ang pangalan ko. Paano ako mag-aasawa? Yung iba bayad sa akin na 30,000, 2 taon para makuha niya. Magkano lang niya sa isang buwan para ipagpalit ko yung pension ko. Di ba? Tama. Hindi man sapat yun, nakakabayad ako ng bahay. Ginamit ako, pinagtrabaho ako. Pagka kukunin ko na yung sahod ko, wala. Kasi binayad daw sa sasakyan, binayad sa ilaw, binayad ng ganyan. Wala akong utang na loob sa mga taong to. Grabe, so literal na pinagkaisang kayo ng grupo niya. Binaboy ang pagkatao ko. Oh my God.
Lalo na itong, awan ko kung kilala niyo yung Pilantod, ginamit yan nitong demanda girl Oo. para siraan kami na US. Ako, kaya nang kinasuhan yan, umano ng malaking pera para mademanda, binaboy kami Online. online. Shit. Utos din niya yan, most probably. Hindi natin utos ng mga tauhan. Utos nung taga FFCI din para anuhin yan, para ano si Nanay Susan. Taga FFCI din yung nag-utos. Para Ut- makapagpasikat Yung mga sa'yo. presidente para mapasikat sa kanya. Kasi nga galit sa'yo sila. Galit diba? sila doon sa pinaka malaking magbigay Oo, tama. na sponsor na umayaw sa kanya. Ayun. Alam nyo na kung sino nag-utos niyan. Inutos yan. For Hmm. sure. Kaya sabi nila, Mami, bakit nananahimik ka? Wala akong pera para mandibanda. Yung mga taong, malandi ang matandang yan. Mahilig sa lalaki yan. Sabi ko, sana totoo na makatikim ako ng iba-iba. Di ba? Pero masakit, binaboy nila asawa ko. Nawala na. Di ba? Patay na, walang kalaban-laban. Online. Binaboy nila online. Masakit. Kasi alam nila yun ang kahinaan alam nila yun ang kahinaan ni Nanay Susan. Kumbaga, yung mga taong yan yung aalamin nila yung background mo Tapos pag nalaman na nila yung background mo, makaaway ka na nila. Pagtutulungan ka, ganyan ang galawang kulaong, Kita nyo, 'di ba? Tinatawagan ako ni Kulaong noon, pinapabanatan yung judge. Babanatan yung mga biktima niya. Pero yung biktima niya, inuutusan niya ako na ilabas ko yung mga sensitibong bagay dun sa kaso. Nung tinanong ko dun sa kaibigan ko, abogado, sabi ko, tol, pare, ito, inuutos to ni FLM sa akin. Pwede ko ba i-vlog to? Sabi, papelis to sa sa kaso yung mga salita sa, mga affidavit. Sabi, hindi mo pwedeng yan, kasi merit yan ng kaso, hindi mo pwedeng sabihin yan. Sabi ko, talaga ba? Hindi ko pwede vlog to, hindi mo pwede vlog yan. Inuutos sa akin ni FLM to Pwede daw tong i-vlog. Bahala ka dyan, pare. Sabi niya sa akin, maano ka dyan. Madadali ka dyan kasi merit yan ng kaso. Yan yung tungkol dun sa human trafficking na kaso. Kaya pag yan, inilabas mo sa vlog mo, pwede kang makontempt of court. Kasi binahal ko yung tao na yun Yung kahuli-hulihan. Naalaala. Let's say. Alaala ng asawa ko, sinangla ko. Sobrang walang hiya ng mga tao na yan. Tapos ngayon, Kaya pala si Yama. Kung nagagalit si Yama ngayon at binabanatan niya si Nanay Susan, alam ko na kung bakit. Kung ba't nagagalit si Yama. Kasi na-expose sila rito sasabihin nila, balik ako. Sino babalikan ko? Ano meron para balikan ko? Na-trauma ako. Di ba? Huwag ko kayong babalik kasi Ay! Hindi na. sabi nga nila, ang dumidikit kay Norman Karma. Mangusin Ako, ay inamin ko yan. minamalas at Minalas talagang ako. nasisira ang buhay. Ayan. Unfortunately, pangit to, pero ganun talaga, no? Si Mami Susan, ang example kung gaano nasira ang I've learned lesson. Yung mga kasama ko, Mhm. tinulungan ko. 5 taon. Tumulong ako sa kanila. Pinatuloy ko sa bahay ko. Binigyan ko ng trabaho. Wala pang 1 buwan. Kung ano gusto nila, sila masusunod. Mapa-Amerika, mapa-Pilipinas. Kaya nung magalit, lalayasan ako, lumayas ka. Huwag bukas ngayon. Nagulat. Kasi akala nila mabait ako. What do you mean na mabait ako? Na kung ano sasabihin mo sa akin, sabihin mong mupo ako, nakalimutan na ako nagbabayad sa kanya. Hindi ko sila pinatuloy sa bahay ko.
para babuhin ang buhay ko. Yan din na nangyari sa akin sa Amerika. Kaya nga sabi ko, mula nang dumikit ako dyan, nakarma ako. Pero grabe. Ano kaya? Pinatira kaya ni Nanay Susan si Yama sa bahay niya? Hindi ko talaga matandaan kung gano'n na nangyari. Sabi ko yun kasi usually good karma yun kapag tumutulong ka eh. Di ba Pero sabi nga parang, ng Panginoon? ang nangyari, bad karma yun nangyari. Pero kasi hindi ko alam yung bad karma. Hindi kasi tinuro ng magulang ko. Siyempre. Kasi ang tatay at nanay ko, fair. Kahit katulong ka, Fair lang. tataratuhin ka nilang tao. Yun, tama. Ganun kami, kahit diyan sa bagong baryo, kilala pamilya ko. Eh masakit, minsan isipin mo, ano nagawa ko? Dalawa lang kami, walang nakakaalam sa media. Pinagamot namin bata, pinalibing namin ang bata. Last year, pangako ko kasi kay Lord. Kaya nga sabi ng kapatid ko, yan bang ginawa mong tulong na nasira buhay mo? Ano na ba yan para makapunta ka sa langit? Sabi ko, hindi. Hindi ko ginawa yun. Naawa lang ako dahil naniniwala ako na many are called, few are chosen. And I thank God. Alam mo, ganito na lang. Siguro pinabayaan ng Diyos na mangyari sa akin yan. Kasi noong mga panahon na yon, yung oras ko na pupunta kay Epeleb. Konti na lang yung oras para magdasal ka, para magpasalamat sa Panginoon. Now God, open my eyes na hindi lahat ng tinutulungan mo ay gaganti ng kabutihan sa'yo. Diba? Yung iba tatarantaduhin ka pa pagkatapos mo tulungan. Yun Nanay Susan na nangyari. Yung sa Zoom, nandun si Norman, na doon mo makikita ang pag-uutugya sa amin. Kaya nga, di ba, sabi ko, nung lumaban siya, talagang nakapag-withdraw ako ng malaking pera. 5 bayan sa Bicol, tricycle, 20 sa 2,000, sa bagong baryo. 200,000 yan. Sa bagong baryo, ano sinabi ni Yama? Mami, huwag kang umagal kasi hindi naman milyon ang nawala sa'yo. Ganun ba yun? Milyon yan o hindi milyon yan, nagamit kami. Nagamit kami. Yun ang ano ko doon. Kung mayama, eto pa nakakaawa. Pero mo, may isang OFW na kapag daw hindi sila nagbigay ng parang the Godfather, yung may collection tong, nagagalit yung presidente nila. Ngayon, ang ginagawa sa kanila, sinususpindi sila. Ang sabi ko sa kanya, buti pa nga si Kulaong napapag-aral na sa private ang mga anak. Dahil sa mga ginagawa niya. Siguro galit na galit si Kulaong dito kay Nanay Susan ngayon kasi tinatawag siyang Norman sa Kulaong eh. Pero kayong nag-OFW, hirap na hirap makisama sa amo, sa konting pera na makukuha nyo, ibibigay nyo pa diyan. Ganun pala talaga. Nung panahon na yon, Meron nga ewan ko kung natatandaan to ni Ate Mayet. Merong OFW noon nabaon sa utang. Tapos, alam nyo ba, ito matindi. Mas pinapadalan pa niya o mas binibigyan pa niya yung si Kulaong kaysa sa kanya sariling anak. Kapag ang anak niya humihingi, nagagalit siya, nabubuisit siya. Pero pag si Kulaong, ang manawagan ng pagbibigay ng pera, nagbibigay. Biruin niyo, OFW yun, hindi siya mayaman, hindi siya katulad ni Nanay Susan na may mga sariling bahay, ganyan. Hindi. Ano siya, yung struggling din siya. Struggling siya na OFW. Pero once na pagtungkol kay Kulaong, bigay. Pag yung anak humihingi baon, galit. Ganun ang ni Kulaong. Ganun katindi man laso ng isipan si Kulaong noon. makikita mo yung mga palipad. Mga kahombre ko ngayon, lumalabas na ganun pala talaga yung trabaho at technique niya para pagkakitaan ng mga OFW. Kaya naman noon, nung sikat na sikat yan, mga mami, Ayun. talagang makikita mo. Diyan pala galing yun. Ganyan pala siya talaga. Mga OFW, sabi ko nga sa kanila, pinaghirapan nyo yan. Nagpasalamat ako, baka gago, sira ang card ko. Dahil kung minsan, magpapadala ako ng, hindi naman mga 50. Ano yan? Ang hirap-hirap pagtrabaho, Yes, di ba?
Kaya nga umayaw ako, biro mo makagago, hihingi si Limor, hihingi si Ama, hihingi yung ganito, hihingi yung mga vlogger. Makaliba ka dyan, 500 yan. Mm. Kaya 500. nagagalit si kaya nagagalit siguro si Yama kasi nababanggit siya. Nababanggit siya na na humihingi ng pera kay Nanay Susan. Yung binabanggit po na vlogger ni Nanay Susan, hindi po yun, walang kahit isang 14 vloggers doon. Kasi po, yung time na kinukwento ni Nanay Susan na yan, yang sila Lemor at sila Yama ang natira, wala na po ang 14 vloggers noon. At naalala ko yan, nagsalita si Lemor niya, May nagpasa sa akin ng words ni Lemor. Ang sabi ni Lemor, di sana, kung hindi kayo umalis, kayo sana ang tumatamasa nang natatamasa ako ngayon. Yun yung sinabi ni Lemor. Kaya sabi ko mukhang mukhang malaki ang bigayan dun sa sa Kulaong Nation kasi yun ang sinabi ni Lemor. Hindi nga ako nagkamali. Napakarami pala na tao ang nagbibigay kay Lemor. Kaya yung sinasabi po na hindi makakaligtas itong mga alipores ni Kulaong, yan ang mga tingin ko talagang hindi makakaligtas. Si Lemor, si Batalan, si Yama, yung iba pang mga tao ni Kulaong nung time na yon. Pero meron yan mga naging tao, sila Luan Peñano, sila Sec AC Gutierrez. Yan, mga professional na broadcaster yan. Ano ba tawag dito? Parang mga host, ganun. Umalis din sila kasi wala. Si Casey nagkausap kami niya ng personal sa Boracay. Nagkita kami sa Boracay. Hindi na asahan na magkikita kami doon. Nakita ko lang siya, nag-post siya sa kanyang FB. Nasa Boracay siya, Station 1 yata 'yun. Tapos sabi ko, andito ako sa sa Station 2. Tapos nagkita lang kami sa isang bar, sa isang restaurant doon, uminom kami. Daming kinuwento sa akin ni Sec AC tungkol diyan sa kung bakit siya umalis kay Kulaong. Ngayon, ang natira talaga diyan sila Lemor. Yan. Talagang yan ang mga marami akong nadidinig na mga nagrereklamo na mga nanay na hindi binayaran. Isa na yung nanay ko, taga Japan. Hindi na binayaran ni Lemor. Parang nasa 50K ang nahiram. Nasa ganong halaga. Kaya yan. Kaya yan po tingin ko talaga maisasama po yan. Hindi pwedeng hindi kasi may mga ebidensya May mga ebidensya ng ng mga padala. Ate Maria Aira, simple lang. Lahat ng nakinabang dati kay Kulaong nababanggit sa interview. Yes. Eto Ate Aira. At sa lahat po na nandito, narinig nyo ba naulinigan nyo man lang ba na nabanggit dyan? Si Mac Pablo, hiningan ako ng pera o kaya si Mac Pablo, binudol ako nung nandyan kay Kulaong. Wala kayong maririnig dyan kasi never ko pong ginawa yan sa tanang buhay ko ng pagbablog. Yung Yama Buraot din pala kay Nanay Susan. Oo, bingo. Okay, Mami Bex, abangan ng matinding pasabo. Nag-post na si FG. Yun nga, totoo nga. Kaya daw hindi makauwi si Kulaong. Ayan na naman si Inang Reyna Makyut Anthony Maaba, tulog na ako mga kabosmak. Oy, sige, salamat Anthony Toll Road Sector, pinatira na ni Nanay Susan, parang siya pa ang may-ari. Kung umasta ay lintik talaga. Lintik, tabla na ang mukha niyan, sobrang kapal. Okay, kaya Mac, hindi maiwasan na madamay ang nanay ni Kulaong dahil sa pagiging konsentidor sa anak niya. Ayan, Molex, her story hits me harder on rewatch for same reason. Talagang para magsisink in sa iyo no? Para maisip mo, paano na lang kung ako yung nasa kalagayan ni Nanay Susan? 'Di ba? Neil Rodriguez,
Boss Mac, willing ba kayo tulungan if meron kay Kulaong in the future makaganti man lang sa mga OFW na katulad namin na halos hirap na hirap magtrabaho overseas? Eto, bumabanat na po ako kay Kulaong eh. Yari ka, Yama, galit na galit si Nanay Susan, Hoyo is waving. Sabi ni Kiluwa Hunter, sinusakwir daw yon at si Kaaruba. Hindi ko po alam. Boss Max, sino presidente na binabanggit ni Nanay Susan? Hindi ko po alam eh. Kung sino dun sa FFCI USA. Okay, Toll Road Sector, grabe, character assassination ginawa kay Nanay Susan. Cyber libel yan matindi. Tama. Pro Gamer, ayan, shoutout ha. Thank you, Pro Gamer. Pritz Wilan, dyan yung pangit eh. Namatay na nga yung asawa. Mami Bex, parang yung pinapagawa sa mga estudyante, nagagawa na iba't ibang account para dumami supporter, may kunwari at manira sa iba. Ate Ira, wala kayang magulang yung mga nang ganyan kay Aling Susan? Parang walang mga puso, pati ata sarili nilang konsensya, nilayasan na sila. Simple life, kawawa naman si nanay. Ate Jonah, kilala ko si Pilantod, nag-live si Pilantod. Ako ang topic, grabe, nasa Japan siya nag-work. Kilala mo yan, Boss Max, si Pilantod. Pilantod? Sino? Ate Jonah, kasi yung sinasabi ni Nanay Susan, taga Samar yun, hindi pa po nakapag-abroad yun. At doon ko nakita yung kay Kuya Alpe. Neil Rodriguez, nakausap nyo din ba si Brenchong dati or binabanggit ba nila dati about kay Brenchong? Opo, binabanggit ni Kulaong, binabanggit ni Yama, pero never kung nakausap si Bernard Chong. Banat Boy, shoutout sa Banat Boy ha. Hello, Banat Boy. Magandang ano ba ngayon? Gabi pa lang diyan sa inyo no. Magandang gabi diyan ha sa Dubai. Yan, sana ma-support niyo yan. Kaibigan ko yan si Banat Boy. Okay. Edison Soro, kawawa naman mga mamis, tinatarantado nila magkakasabwat. Tama. Toll Road Sector, kahit magkano pa yan, malaki man or maliit, pambubudol pa din yan. Yama. Jesus. Ano? Lord na lang, grabe, nakakawa pala naging kalagayan ni Nanay Susan. Sino-sino ang mga nang-abuso sa kabaitan ni Nanay noon na mga miyembro ng FFCI? O yun nga nababanggit niya nga, si Lemor at si Yama. Ate Ave Marquez, parang na-hypnotize sila. Parang ganun po. Molex, on the other hand, Ekor Buddhist is that while helping doesn't always result in rewards or good consequence, it is always kinder to your soul journey and the world to be compassionate regardless. Nestor Hipolito, karma is real, coming to you, Kulaong. James Gunn, wish Kulaong, na pala late na ba ako, Sir Vlods? Hindi pa naman po, 2 hours and 48 minutes pa lang naman eh. Okay. Ate Jonah, yeah, I'm sure galit na galit si Norman kay Ate Susan. Now mag-vlog din yan si Kulaong. Sabihin niya, hindi niya kilala si Ate Susan. Gago yun pag sinabi yan. Hindi ko po alam eh. Hindi ko alam. Kuya Paulo Tantoco, hindi ko po alam. Normin Mosqueda, may pagkahawig ba sa Wolf of Wall Street? Kasi Kuya Paulo Tantoco, dalawa ang FFCI USA. Yun ang alam ko. Golden Takure, sabit na naman si Panort, humihingi ng pera kay Mami Susan at si Yama. May scandal pa nga yan noon eh, si Panort. Ate Jonah, mabait nga si Ate Ebing Galios, bumitaw kay Norman. Si Ate Ebing Galios, one of my friend. Yan pa ang isang maganda rin na, Kasi si Nanay Ebing, pasulpot-sulpot lang eh, parang kabuti yan eh. Yan ang isa pa talagang matindi mga kwento niyan. Diyan ko narinig yung sinabi ni Nanay Ebing. Pero yun yung si Nanay Ebing, senior na. Tapos parang ang gusto pa ni Kulaong mag-SOP, mag-torjak sa telepono. Imagine niyo yun. Siguro si Kulaong, utog na that time. Kawawa talaga si Mami Susan na homeless pa. Yes, Kuya Golden Takure. Palike daw po, pasarado na sa 200. Sabi ni Kuya Henry. Edison Soro, si Boss Mac nabanggit pero sabi mabait daw yun. Sinabi sa'yo, Boss Mac. Baka nga po.
Okay, Lord, sino kaya yung presidente na sinasabi ni nanay na taga-Amerika? Hindi ko talaga alam po. Puro mabait nga lang bukang bibig sa'yo eh, pero Team Joy pa din ako. Charot, happy Valentine's pala. Kuya Golden Takore, baka yung Dentist Mac naging president FFCI yung pumalit kay Sir Nasukir. Baka yun ang binabanggit ni Mami Susan. Baka nga po. Oy, happy Valentine's, oh, Makajablo, watching from Europe. Ayan. Ayan, anak ko yan, si Makajablo. The modern parent si Yama, nakakagigil din, eh, no? Tas hugas kamay na lang. Lagi naman ganun. James Can, patay ka, Sir Lord Smack. Now po, gising. Now pa, gising eh. Kasalanan ito ni Kulaong. Ikzetenim? Ano ba yun? Sino po si Pilantod? Taga-Samar yun eh. Nakalimutan ko. Dodong ba? Dodong ba yata pangalan? Eh, Golden Takore, mas napuruan si Mami Susan sa hipnotismo ni Kulaong kasi dumalaw pa pala sa kulungan. Baka nabulungan ng orasyon. Oo nga, pwede. Sana makulong na si Kulaong. Lemuel Malanyaon. Maxi Caroline ba yung tinutukoy na FFCI president? Parang yan ata pumalit kay Sir Nasukir. Baka yun nga po. Okay, happy anniversary din pala sa inyo, bossing. Enjoy mamaya. Salamat, salamat ha. Yun, anniversary nga namin ni Joy ngayon. Kaya ngayong $100? Valentine's ha. Kasi sabi ko nga kay Joy, practical ako eh. Gusto ko kung sagutin niya ako Valentine's para isang regalo na lang. Ano na, isang regalo pang anniversary, pang Valentine's, monthsary pa. Okay, blank. Boss Mac, isa ka sa mga food genius. Oo. Putang, ano malay ko dyan sa food genius? Pero kung sasabihin ko lang, isa ako sa food genius, okay. Oo. Fritz Wilanda yun. Pop team ko lang muna ako. Hihingi ko wheelchair si DJ. Lang ya. Eh ano ka humingi na wheelchair kay Cap? Kailan kaya mauyo si Kulaong para madonat na sa oblo? Para makatikim naman ng langit. Sani Waray yung pilantod. Ayun, si Sani Waray pala yun. Tipid hacks galing kay Boss Mac. Oo. Sayang pati birthday sana, no? Ano, ipapalipat yung birthday? Pwede ba ipapalipat yung birthday? Alam nyo po, ano kasi, kumbaga, lumaki talaga akong salat na salat po talaga kami sa buhay. Kaya, pati sa panliligaw talagang inano ko si Joy, pinwersa ko, sinabi ko, kung sasagutin mo naman ako sa March, April, May, June, July, o hanggang December, ba't di mo lang ako sagutin ngayong Valentine's?